Exaggerated na saad ni Mama nang makita niya akong lumabas sa kwarto ko. Nanonood sila ni Kelsey ng movie sa sala. They are both looking at me as if they saw something miraculous. May sakit ka ba? Anong meron? Sa wakas lumabas ka rin sa lungga mo. Ma, ang OA na. Ako pa ang OA. Tingnan mo nga ang kulay mo. Hindi ka maputi, anemic ka na. Lumalabas ka lang ng kwarto mo kapag kakain ka. Hindi ka na nga nasisikatan ng araw. Napaismid naman ako. Lahat na lang na napapansin niya lagi. Pero sanay na ako sa bunganga niya. Sabi nga ni Papa, mas worse pa akong manalita kay Mama. Hindi naman yun totoo. Medyo lang. Kanino pa nga ba ako magmamana? Wala naman akong gagawin sa labas. Dati ayaw mong umalalis ako ng bahay. Ngayon parang tinataboy mo na akong maglayas. Lumapit ako sa kanila habang inaayos ang suot ko. That was 12 years ago. 29 ka na ngayon, pero saka ka naman natingga sa bahay. Teka, san ka ba? Bis ka yata. Ang noon nito habang pinapasadahan ako ng tingin. Gail called me. I answered. Broken-hearted na naman ang kaibigan mo. Nagkibit balikat lang ako bilang sagot ko. Mom already knew my best friend. Alam na alam nito ang madalas na dahilan kung bakit biglang napapatawag si Gail at napapalabas ako ng kwarto ko. Buti pa ang kaibigan mo nagka-boyfriend niya, kahit lagi nasasaktan. Ikaw kaya kailan? Kumindat pa to sa akin and I rolled my eyes. Heto na naman kami. Lagi na lang niya akong sinusulsulan na humanap ng boyfriend. Hindi ko kailangan ng lalaki. Sakit lang sila sa ulo. Mas mabuti pang maging single, walang stress. Huwag ka nang umasa, Ma. Kahit ako ang lalaki, hindi ako papatol kay ate. She's too bossy. Singit naman ni Kelsey. Bahagya kong tinulak ang ulo niya dahilan upang masubsob siya. Epal na nga lang wala pa sa hulog. Sinamaan na naman ako ng tingin nito pero pinagtaasan ko lang ito ng kilay. Manahimik ka ha, saad ko bago humalik sa pisngi ni Mama. Bye, alis na ako. Ride on my bicycle. Ilang kanto lang naman ang layo ng apartment ni Gil sa bahay namin. Isa pa, mahirap lang ako. Wala akong kotse o pang taxi. Kahit na hindi uso dito sa lugar namin ng taxi. It's almost 5. May araw pa pero hindi na masakit sa balat. I can smell the cold breeze dahil bare months na. Hindi ko mapigilang mapangiti habang patuloy na nagpapadyak ng aking bisikleta. Anong nangyari? Agad kong bungad kay Gail nang makapasok na ako sa apartment niya. Nasa sala siya at tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang damit nagkalat na tissue sa sahig. He cheated on me. Sagot nito. Magaang mata nito sa kakaiyak. Well, this is not the first time na umiiyak siya ng dahil sa lalaki. Pero tila hindi pa rin siya nauubusan ng luha. Sa mukha pa lang ng boyfriend mo, hindi na ako magtataka na manloloko siya. Nakaismid na saad ko bago naupo sa tabi niya. Ano ba kasi nagustuhan mo sa isang yun? Feeling gwapo lang naman. Bait naman siya eh. Talagang pinagtanggol pa niyang mokong na yun. Mukha pa lang nun mukhang hindi na mapagkakatiwalaan. Lahat naman ng lalaki mabait at santo kapag nanliligaw pa lang. Pero kapag sinagot mo na, yung halo nila nagiging sungay na. Saka kung mabait siya, hindi ka sana umiiyak ngayon. Mabait pero manloloko. Pinagloloko ba niya ako? Lagi na lang bugok ang lalaking napipili niya. Bakit lahat na lang ng minamahal ko niloloko ko? Tuluyan na nga itong umiyak muli. Binigyan ko naman ito ng tissue habang marahang hinahagod ang likod nito upang pagaanin ang loob niya. Sanay na akong umiiyak siya lagi sa mga naging boyfriend niya pero siya hindi ko alam kung kailan ba matututo. Puro manlolokong minahal mo eh. Alam mo namang trending ngayon ang buy one take one. Kung tumahan ka na, nakakapangit kayang umiyak sa lalaking hindi ka naman mahal. Broken ka na nga, haggard ka pa. Saad ko at binuksan ang snack na nasa center table. Bigla ako nitong sinamaan ng tingin. Bakit may nasabi ba akong masama? At ganyan ka makatingin? Hindi akong kaaway mo dito. Sumubo ako ng hawak na chichirya. Bakit ba kita naging kaibigan? Wala kang kwentang mag-comfort. Saad nito, saka suminga ng malakas. Sa tuwing broken-hearted ako, hindi mo man lang pinapagaan ang nararamdaman ko. Sinesermonan mo pa ako. Kasalanan ko bang nagmahal ako ng manloloko? Nagmahal lang naman ako. Pinahid nito ang mga luha. Best friend mo ko kaya nagsasabi ako ng totoo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi lahat ng pangit, honest. Minsan kung sino pa yung hindi pinagpala ang muka, sa panloloko pa sila ang malala.
Dapat tayong iniiyakan, hindi tayong umiiyak. Tandaan mo yan ha. Sumubo akong muli ng chichirya. Mukhang okay na siya. Ganyan naman siya palagi. Kapag nakaiyak na, okay na ulit. Saka dapat ang gaya ng ex niya, hindi na talaga dapat iniiyakan. Di kasi kagapuhan ng ex nito na iniiyakan nito ngayon. Unang kita ko pa lang sa lalaking yun, hindi ko na gusto ang hilat siya ng mukha nito. Napakaangas at feeling gwapo. Malay ko ba? Pinili ko gwapo, pinagpalit naman ako sa kapwa lalaki. Pinili ko pangit, nagawa pa rin akong ipagpalit. Kaya madala ka na. Be like me, stress-free. We are a queen. Find a knight who will guard you and your kingdom, not a fake king. You are a queen but you don't have a kingdom. Jobless ka nga eh. Nahampas ko siya sa braso dahil sa sinabi niya. Broken-hearted ako. Masakit na yung puso ko. Huwag mo nang idamay pati braso ko. Anito habang hinihimas ang brasong hinampas ko. Hindi naman malakas ang pagkakapalo ko. OA lang talaga siya. I am giving you words of wisdom. Tapos lalaitin mo lang ako. Nakasimangot na saad ko. Sayang naman ang mga sinabi ko kung hindi niya papakinggan. Baka sa susunod tatawag na naman siya sa akin dahil manluloko na naman siya. Thank you. Bigla nitong niyakap ang kanang braso ko. Thank you kasi lagi kang nandyan para pakinggan ang mga kadramahan ko. Kahit na minsan matalas ang dila mo, thankful ako. Lagi akong natatauhan sa mga real talk mo. Uhan ka pero sa sobrang rupok mo, nakakalimutan mo rin ang lahat ng sinasabi ko. No, hindi mo nakakalimutan. Binabaliwala mo kasi nai-inlove ka na naman. Ang bilis niyang ma-inlove. Sa sobrang bilis hindi ko na alam kung seryoso ba talaga siya sa mga naging boyfriend niya o hindi. Lagi man siyang umiiyak sa huli, sigurado kung hindi magtatagal ay may bago na naman siyang muli. Hindi ko kasalanang na-fall ako ha. Kasalanan nila dahil niloloko nila ako. Nakalabing saad nito. Yeah, hindi mo kasalanan na na-fall ka, pero lagi mong tandaan na magtira ka para sa sarili mo. Huwag mong ibibigay lahat. Kasi minsan kahit sapat na tayo para sa kanila, sila naman yung hindi karapat-dapat dahil hindi naman kaya nilang maging tapat sa'yo. Masarap ma-in love pero guard your heart. Kapag nawasak yan ng lubusan, mahirap nang buuin ulit. Hindi ko pa nararanasang magmahal pero natuto na ako sa mga taong nasa paligid ko. Experience is the best teacher pero hindi lahat ng bagay ay dapat nating maranasan bago tayo matuto. Learn from the others, ika nga. You are really the best in giving advice. She even gave me a thumbs up. Sana ma-apply mo rin yan sa sarili mo in the future. Hindi ako iiyak ng dahil lang sa lalaki. I even flipped my hair. Never. Bakit? May bala ka pa bang magka-boyfriend? Tiningnan ko siya ng matalim dahil sa tanong niya. Wala na, kasi mukhang hindi pa pinapanganak yung lalaking papasa sa standard ko. Masaya ka na? Tas ang kiling na tanong ko. Natawa ito kahit hindi ko alam kung anong nakakatawa sa sinabi ko. Sa taas ng standard mo, baka nga hindi talaga nag-e-exist sa mundo ang ideal man mo. Nandito ako para i-comfort ka, 'di ba? Bakit ako na yata ang nagiging topic? Napanguso ito. Okay na ako. Sanay naman akong nasasaktan lagi. Bigla akong tumayo dahil sa sinabi nito. No, hindi dahil laging sanay kang nasasaktan, papayag ka ng masaktan lagi. Anong binabalak mo? Nakakunot ang noong tanong nito habang nakatingala sa akin. Fix yourself. Utos ko dito. Hinila ko siya patayo. You are single again. We need to celebrate. Celebrate my ass. Shut up! Just fix yourself. Saad ko at tinulak siya papunta sa kwarto niya. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa pinapagawa ko. Bagsak na naupo ako sa sofa. Kinapa ko ang cellphone ko and called my brother. I need you to do something from me. Walang pagbating bungad ko. What is it? Bar hopping. Lalabas ka? Himala. I rolled my eyes. Lahat na lang sila napapansin ang biglaan kong paglabas. Well, madalas talaga nagkukulong ako sa kwarto at lumalabas lang ako kapag may emergency o biglang tatawag si Gail. Kaso medyo OA na ang reaksyon nila minsan. Shut up. Your crush is broken-hearted. She needs someone to cheer her up. Send me the location. Hideout. Sagot ko at walang babalang ibinaba ang tawag. I'll be a cupid this time. My best friend deserve a better man and he is the best choice. My brother. What are we doing here? Tanong ni Gail nang ibaba kami ng taxi sa harap ng isang bar. Ano bang ginagawa sa bar? Nagsuswimming? Pambabara ko sa kanya. We are in front of Hideout Bar.
We are here to have fun and get wasted tonight. But you know, I swore that I will never drink again. I know that. The last time she got drunk, we are almost sent to jail because she broke someone's car in the parking lot. Kaya mula noon ay nangako siyang hinding-hindi na ulit iinom. You need some alcohol to cure your broken heart. At hinila ko na ito papasok sa bar bago pa man makatanggi. You wanna cure my heart, but we will destroy our liver with those alcohols. Sigaw pa nito habang hila-hila ko. Malakas ang tugtog kaya kailangan niyang sumigaw para marinig ko. One night drinking won't kill you. Sa aming dalawa ay siya ang masyadong health conscious. Healthy eating, early sleeping, para matagal ilibing ang motto nito, which does not apply to me. Healthy nga siya, lagi namang wasak ang puso niya. Sa huli hindi siya namamatay sa sakit, kundi sa sama ng loob. Nung sumumpa na ako sa lugar na to, saad niya nang makaupo na kami sa front bar. Puro siya reklamo pero nauna siyang maupo kaysa sa akin. Mas isusumpa mo pa ito sa makikita mo. Saad ko at nginuso ang ex niya na may kayakap na babae sa may tagong bahagi ng bar. Alak nga, biglang sigaw nito sa bartender. Yung pinakamatapang ha? Just give us a mojito. Saad ko sa bartender. Mabilis naman itong tumango. I realized na kapag broken-hearted ka, nawawala ang pait ng alak. Wika ni Gail matapos niyang diretsuhing inumin ang mojitong binigay sa kanya ng bartender. Balak pa yata nitong gawing tubig ang alak na nasa harapan namin. Kasi mas mapait yung nararamdaman mo. Muli ko siyang binigyan ng alak. Sino ba naman ang hindi magiging bitter? Look oh! Turo nito sa ex na nakikipagharutan. Kulang na lang ay magpalit ito at ang babaeng kasama ng muka sa sobrang lapit sa isa't isa. Kabe-break lang namin kanina pero may kalampungan na agad siyang iba. Hindi man lang nakonsensya sa panloloko niya. Nanggigil na saad nito. Inako sa tinuro niya. Nandun nga ang magaling na ex nito at may kayakap na iba ang tukmol. Kahit sino naman talaga ay manggigigil kapag nakita ang ex na may kalampungan na agad na gayong ilang oras pa lamang kayo naghihiwalay. That's why we are here. Hindi lang siya ang may karapatang magsaya. Uinom ka ng alak pero huwag kang iiyak. Paalala ko. Those type of guys, hindi sila dapat iniiyakan. Hindi sila kawalan, tandaan mo yan. Umismid ito. Hindi talaga. Hindi naman siya gwapo. Madaling kalimutan at palitan. I gave her high five because of what she said. That's the spirit. Another mojito for you. Saad ko at inilagay sa harap niya ang alak. But someone suddenly grabbed the drink and drank it. Don't force her to drink. She has a low tolerance. It's my broken brother, Kelsey. He sat beside Gail. Hey, stop being KJ. We are here to have fun. Yeah, and why are you here, attorney? Kunot noong tanong ni Gail habang nakatingin sa kapatid kong bagong dating. He's still in his suit. Mukhang mula sa trabaho ay dito na ito dumiretso. Our driver later. Nakangising saad ko at kumindat pa kay Kelsey pero hindi ako pinansin. Here, you can drink this. Kelsey gave Gail a Long Island iced tea. I can't help but to roll my eyes on him. He's too protective with my best friend and he ignored me. Like I didn't exist. The whole time, he is guarding Gail. It's like I am the third wheel, so I left them to have fun. And for him to make a move. I always help him to get close with my best friend, but he is like a snail. Ang bagal niyang kumilos palagi, kaya nauunahan siya ng mga walang kwentang ex ni Gail. He passed the bar, but he didn't know how to hit on a girl. I rarely go out. Kaya iniisip nila na may himala kapag lumalabas ako ng kwarto. Kapag nakalabas naman ako, sinusulit ko. Gaya na lang ngayon, I roam around to find something interesting, but nothing caught my attention. I even tried to find a guy that will pass on my physical standard, but I find no one. Some people went here are just looking for fun. Some wants to experience something, and some are like Gail, they are drinking to forget their crying heart. Pumunta ako sa CR, but the heck, I can't open the door. Sira ba to? Hey, is there anyone inside? I shouted while continue knocking. Idinikit ko ang tenga ko sa pintuan at muntik na akong humalik sa sahig dahil bigla itong bumukas. Mabuti na lang at may nakasalo sa akin. Damn it! Oops, sorry, are you okay? Tumayo ako ng tuwid at humarap din sa mga ito. Are you making out in here? Diretsang tanong ko. Uso na yun sa ganitong lugar, kaya hindi na nakakapagtaka.
"What do you think? We are playing Jackstone?" The guy asked with a smug face. I look at him. Hindi pa maayos ang pagkakatakin ng pang-itaas niya, habang magulo naman ang buhok ng babae. "You guys are disgusting. Can't you pay a hotel room? This is a girl's comfort room. Get out!" Mataray na utos ko sa kanila. He just laughed. Fierce. Flirt. Hindi na ito sumigot pa, pero kumindat ito bago tuluyang tumalikod. Mabilis namang sumunod ang babaeng kasama nito. Doing my things in a comfort room, bumalik ako sa table namin. Base sa nakikita ko ay wala na namang ginawa ang kapatid ko, kundi ang bantayan lang si Gail. Napakahina talaga nito. Muli akong tumayo dahil bored na akong panoorin ng kapatid ko na parang guard na todo bantay sa kaibigan ko. Wala talaga siyang pag-asa. Masyadong maingay ang paligid. Masakit din sa ilong ang pinaghalo-halong amoy ng pabango at alak. Pero kahit madalang akong lumabas ng bahay ay sanay naman ako sa mga ganitong senaryo. Maraming sumasayaw. Ang iba ay tila mga lasing na. Meron na ring nagkukuskusa ng nguso sa mga gilid-gilid. If you wanna flirt, bar is the always perfect place. But I am not here for that. I am here to observe for my next project. Pakiramdam ko kasi kinakalawang na ang utak ko, kaya minsan ay hindi na gumagana ang imagination ko at wala na akong maisulat. Palingali nga ako sa paligid nang may isang babaeng bumangga sa akin. Muntik na akong tuluyang matumba kung hindi lang may sumalo sa akin mula sa likuran ko. "Sorry," lasing na paumanhin na isang babae. Tumangulang ako dito. Humarap ako sa taong tumulong sa akin. Hindi ko masyadong maaninag ang kanyang muka dahil medyo madilim ang lugar na kinaroroonan namin. Thanks, saad ko at bahagyang lumayo sa kanya ngunit hindi ako nito binitawan. Bagkus ay hinila niya pa ako papalapit sa katawan nito dahilan para mas dikit ang aming mga katawan. Bahagya ko itong itinulak pero masyado itong malakas. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang biglang lumapat ang labi nito sa labi ko. Para akong naistatwa sa pwesto ko at hindi makagalaw dahil sa biglaang pagsalakay nito. Naramdaman ko pang bahagya nitong pagkagat. Hindi ko alam kung pipikit ba ako o itutulak ko siyang muli, pero nanaig ang pagiging Gabriela silang ko. Malakas ko siyang itinulak at nang makatlayo ka siya sa akin ng kaunti, ay sinapak ko ng todo, dahilan para muntika na siyang matumba. Buti na lang at may biglang sumalo dito. "I'm sorry, miss. He is just drunk." Paumanhin ang humila dito. Inalalayan nito ang lalaki para tumayo. "I know we are in a bar, but stop acting like an animal here. Being drunk is not enough reason to harass someone." Nanggigigil na saad ko. Bala ko siyang sapaking muli pero humarang na ang lalaking tumulong sa kanya upang hindi ako makalapit. Tingin na rin kami pero ilang mga tao lang at wala akong pakialam. Siguro iniisip ng iba na may maliit na hindi hadlang pagkakaintindihan kaya wala nang pakialam ang marami. Maliban na lamang sa pambuno sa sahig. Idagdag pang mga karamihan ay lasing na kaya may mga sari-sariling mundo na sila. Galit ako at kulang na lang ikainin ng lokong itong buong bibig ko. Biglang dumaan ang lalaki na umiikot sa mukha ko. Napapikit ako dahil tumama iyon sa mukha ko. "Oh, the fierce lady from the CR." Nakangiting saad dito nang makita ang mukha ko ng maayos. Masamang tingin ang binigay ko rito. Hindi ko nakitang masyado ang mukha nito pero nakilala ko ito base sa sinabi nito. "I'm sorry," saad ng lalaking sinapak ko. Dinadaba pa nito ang panga na tinamaan ng kamao ko. Wala namang sugat pero alam kong malakas ang impact ng kamao ko. "Maibabalik ba ng sorry mo ang first kiss ko?" Nanggigigil na tanong ko sa kanya. "You can kiss me now to get it back." Mabilis ko itong sinunggaban at sinapak muli. Dahilan para mapabaling ang mukha nito nang tamaan ng kamao ko. Bahagya rin itong napaatras. Instead of being sorry, he chose to be jerk. Napakabastos niya. Wow, miss, relax. Awat sa akin ng lalaking flirt na nasa harapan ko. Itinaas pa nito ang kamay na parang sinasabi na hindi na siya lalaban habang pinipigilan ako. Biglang umilaw ang buong paligid at nagawala ang nagkikislapang mga iba't ibang ilaw dahilan para makita ko ng maayos ang mukha ng lalaking bastos. Hindi ko mapigilang mapaluha at mapabulalas. I know him, as in, my brother's boss, my secret freaking crush. He is the one who stole my first kiss? Kailan pa siya naging ahas at bigla-bigla na lang nanghihila?
Kung nagpaalam sana siya, baka hindi lang halikang binigay ko sa kanya. Parang gusto kong sapakin ang sarili ko dahil sa takbo ng utak ko. Bakit ba napakaharot minsan ng utak ko? Dapat galit ako sa ginawa niya. Pero nang malaman kong siyang humalik sa akin medyo nakahinga ako ng maluwag. Hindi naman pala ako lugi. Ano kung ilang babae pang nahila niya? Pero hindi. Kahit crush ko pa siya, hindi dapat siya basta-basta na lang nanghahalik. Hey, don't curse! Saway naman ang maharot na lalaki sa harapan ko. Habang si Alejandro naman ay papikit-pikit na dala na marahil ng kalasingan. Bakit ba naglalasing ang isang to? Hindi naman pala kaya. Tiningnan ko ng masama ang lalaking nasa harapan na tila inaawat pa rin ako kahit wala naman akong balak pang manakit ulit. Just forget what happened today. I'm sorry for what he did. He was just drunk. He didn't mean it. Paghingi nito ng paumanhin. Umismid ako sa sinabi niya. Or you need money? I can fare you. Muli na namang umusok ang ilong ko dahil sa sinabi nito. Medyo kumalma na ako nang makita ko ang mukha ni Alejandro Tapos babanata naman ako ng ganito ng lalaking to. Eat your money. I showed him my middle finger. Hindi ko alam pero natawa lang ito sa ginawa ko. Nagmamarchang iniwan ko sila. Kalapit ako kina Kelsey ay mabilis kong nilagok ang alak na nasa ibabaw ng counter. Hindi ko alam kung malas ako o swerte. It was Ali Rivas, my crush, my brother's boss, and now my first kiss. Where have you been? Nagtatakang tanong ni Kelsey. Tiningnan ko siya bago marahas na umupo sa stool. Wala. Did something happen? Kunot ang noo nito habang nakatingin sa akin. Wala. Muli ay sagot ko. Mabuti na lang at abala ito kakabantay kay Gail kaya hindi nito napansin ang komosyon kanina. Isa pa, baka ang amo pa nito ang kampihan nito sa nangyari. He is too loyal to that man. Muli akong lumagok ng alak. Napapikit ako ng manuot sa lalamunan ko ang mapait na ang lasa ng alak nito. Let's go home, yaya ni Kelsey. Maaga pa, reklamo ko. We still have work tomorrow, unlike you. Wala na akong nagawa nang magsimula na silang maglakas papalabas. Nakasimangot na lang akong sumunod sa kanila. Ang KJ nyo pareho, nagsisimula pa lang akong mag-enjoy o uwi na agad tayo. Saad ko habang nakasakay kami sa kotse ni Kelvin pa uwi. Kahit na ang totoo, hindi naman talaga ako nag-enjoy. She's broken but you brought her in a bar kahit hindi naman siya umiinom. Sagot ni Kelsey. She's broken kaya nga niyaya ko siyang mag-bar para magsaya. Hindi porket malungkot siya ay magmumukmuk na siya. Depensa ko. Bakit parang kasalanan ko pa ngayon? Dapat ba hindi ko na lang sinabi sa kanya na lalabas kami? O dapat talagang hindi ko na lang niyaya si Gail? Tahimik pa sana ang utak ko at walang iisiping nangyari kanina. Excuse me lang guys, singit ni Gail mula sa backseat. Makapag-usap kayo parang wala ako dito Humarap ako sa kanya at sapo nito ang ulo. I knew someone. Gusto mo ireto kita? I gave her a wink. Gusto ko lang asarin ng kapatid kong ubod ng torpe. Akala ko ba sabi mo rendahan kong puso ko? Malay mo siya na palang Mr. Right. Hindi ba, Kelsey? Baling ko sa kapatid ko na salubong na ang mga kilay. Telling nonsense. Kakaunti pa nga naiinom mo parang lasing ka na agad. Malamig na tugon nito. I smirk. Are you hungry? No, I am not. Can I be angry with my ate? He even gave me a fake smile. I made a face. Coward. Bulong ko. He likes Gail but he can't admit his feelings. That's why I always tease him. His feelings for my best friend is too obvious but Gail is too numb to notice it. Ewan ko sa kanilang dalawa. Isang torpe at isang manhid. How long are you going to be like that? Kelsey asked me after we sent Gail in her house. We are now on our way home. Like what? Procrastinating. I am working, but it's unstable. Why don't you try to teach? Sumimangot ako sa tanong niya. Paulit-ulit na lang nilang tinatanong sa akin yun, kaya alam nila ang sagot. And are you willing to be my lawyer once someone's parents filed a case against me? I asked back. It's a corporate lawyer in Rivas Empire. Actually, I am a year older than him, but he is more successful than me. He has a stable job with a big paycheck, unlike me who just write a trash, like what my dad said. They know that I am a writer, but they have no idea what kind of writer I am. Baka itakwil na ako ng tuluyan ni Dad kapag nalaman niya kung anong klaseng writer ako. Masyado pa naman itong relihiyoso.
Actually, I am a licensed teacher, but I never practice teaching. I hate kids. They are annoying. I am a person with a little patience, and sometimes when I'm angry, I tend to be violent. That's why I never teach. Bakit nga ba ako nag-teacher kung ayaw ko namang magturo? Nangako ako na kukunin ko kung anumang course ang kukunin ni Gail. Siya lang ang kaibigan ko at gusto kong magkaklase pa kami hanggang college. Nang malaman ko na education pala ang gusto niya, iyon na rin ang kinuha ko. Una, iyon din naman ang gusto ni Dad na kunin ko. Pangalawa, hindi ko talaga alam kung anong course ang gusto ko kaya ipinagpatuloy ko na lang. Don't want to teach, try to find a stable job, he suggested. I am also thinking that actually. Can you give me a recommendation? I am not angry that he is pursuing me to find a job. I also want to have a job with a good salary. Actually, I tried many jobs from cashier to manager, but I didn't last because I was bored. I want a work that excites me, but I never find one. Do you want to work in Rivas? Matapos ang nangyari ngayong gabi, hindi ko alam kung tatanggapin pa ako dun kung sakali. Baka nga nakaban na ako dun dahil 2 beses kong sinapak ang boss nila. As your boss secretary? Pilyang ngiting tanong ko. He knows about my crush on his boss. Stop fantasizing him. Kung alam mo lang, your boss is my first kiss. Kapag sinabi ko sa kanya ang bagay na yun ay baka isipin niyang nananaginip lang ako ng gising. Don't you want him to be your brother-in-law? Nakangising tanong ko sa kanya. Drunk, naiiling nitong pahayag. My boss is your standard but he doesn't like your type. What's wrong with me? Exaggerated na tanong ko. Maganda naman ako. Hindi nga lang kasing tangkad ng mga babaeng nalilink dito pero maganda ako. Taklesa, palengkera, bungangera, palamura. Hep hep hep. Itinaas ko ang 2 kamay mo. Huwag mo nang ituloy kung ayaw mong kalasin ko yung bunganga mo na puro panlalait ang lumalabas. See? Amazona? Isa. Bilang ko. Itinikom naman ito ang bibig. Kilala niya ako. Oras na nagbilang na ako at hindi pa siya tumigil, siguradong tatamaan siya sa akin. Crush ko lang naman ang poker face na boss niya. Hindi ako patay na patay dito gaya ng inaakala niya. Hindi talaga. Pero ngayon ay may isa na naman akong isipin. Paano ko pa makakalimutan ang boss niya matapos itong nakawin ng first kiss ko at masapa ko ito ng hindi lang isa ko hindi 2 beses. Yata ang taong hindi na pinapangarap na makita ang crush. Crush lang naman kasi. As in paghanga lang. Tapos, tama bang bigla na lang akong susunggaban ng halik? Dapat kung hahalikan niya ako ay nasa tamang wisyo siya at hindi yung malapit na siyang bumagsak dahil sa kalasingan. Bumabalik tuloy ang asar ko kapag naaalala kong nangyari kanina. I was enjoying swimming in my dreamland when I heard a continuous loud knock. Naiinis na tinakpan ko ng una ng aking tenga. Inaantok pa ako at wala pa akong balak na bumangon. Ate Kat, wake up! Kelsey shouted from the outside. Get out. Wake up. I let her keeping walking. I am still sleepy. Late na akong natulog kagabi. Pagdating namin ni Kelvin ay humarap pa ako sa computer para magsulat. Wala pa akong energy na bumangon dahil kulang pa ako sa tulog. Mom, ate don't want to get up. Asar na ipinadyak ko ang mga paa ko. Hindi ba niya magets na ayaw ko pang bumangon? Bakit sa harapan ng pintuan ko siya sumisigaw? Istorbo siya. Babangon ka o susunugin ko yung kwarto mo? It's mom. Kalmado lang ang boses ito pero puno iyon ng pagbabanta. Naasar na bumangon ako. Wala na akong choice. Hindi talaga nito ako tatantanan. Baka umatake pa ang Armalite na bunganga nito. Mahirap na. 9:00 na, tirik na ang araw, nakahiga ka pa rin. Maligo ka't pumunta ng palengke. Bungad agad nito pagbukas ko ng pinto. Why me? I rubbed my eyes. Ayan na naman si Kelsey. Bakit ako pang uutusan niya? At sinong gusto mong utusan ko, ha? Ma, puyat ako. 4 na ako nakatulog kanina. Si Kelsey na lang utusan mo, inaantok pa ako eh. Hinilot ko ang sentido ko. Medyo kumikirot pa ito. Nakainom ako tapos napuyat pa ako ng husto. Tapos medyo naisip na rin ako dahil sa nangyari sa bar kagabi. Bye ma, alis na ako. Dinig kong sigaw ni Kelsey. Rinig mo naman, 'di ba? Mag-ayos ka na. Bilisan mo at lulutuin ko pa iyon para ma-exercise ka na rin. Saad nito at tumalikod na.
Antok pa talaga ako, kaya nagtatalon muna ako para magising ang diwa ko bago pumasok ng banyo. I need to freshen off para mawala ang antok at sakit ng ulo ko. Iyan ang listahan ng mga bibilhin mo. Iniabot sa akin ni Mama ang isang papel kung saan nakasulat ang lahat ng bibilhin ko. Bago inabot sa akin ang pera, 1,000 pesos. Tumangulang ako at walang imik na tumalikod na. 1 kilong hipon, bell pepper, scallion and sili. Basa ko sa mga nakalista habang naglalakad palabas ng bahay. Ito lang ang bibilhin, nilista pa niya talaga. Sumakay ako sa bisikleta ko papuntang palengke. Malapit lang naman ito kaya hindi ako mahihirapan. Mabilis namang nabili ang inuutos ni Mama. I put it on a front basket of my bicycle. I am humming while pedaling. Pauwi na ako na may biglang batang humarang sa dinaraanan ko. Muntik ko na itong bumangga kung hindi ko lang natapakan ang preno. Bigla na lang kasi itong sumulpot sa kung saan. What are you doing? Kunot noong tanong ko. Nakadipa ito sa harapan ko na parang pinipigilan akong makalampas. Mukha itong ayak mayaman sa base sa suot nitong damit. Nakadrace na may lace ang laylayan at maging ang medyas nito ay may lace din. Nagmumukha tuloy itong manikang dinamitan. Anak yata ito ng foreigner. She's a beautiful like a doll. I need your help. Help me. Saad nito pero hindi iyon pakiusap. Mas tamang sabihin na nagdedemand itong tulungan ko. Busy ako, tumabi ka nga dyan. Sagot ko. Nasa may park kami sa loob ng subdivision namin. May park kasi sa loob ng subdivision kung saan naglalaro ang mga bata. May ilang batang naglalaro sa park. Siguro ay kasama nito. Sumimangot ito. You're not a good Samaritan. So, I said I need your help. Pinagpapadyak pa nito ang mga paa habang nakatingin sa akin. Ano bang kailangan mo? Napipilitang tanong ko. Kung nang makauwi, kundi ay ako naman ang bubungangaan ni Mama kapag natagalan ako ng husto. 29 na ako pero kung ituring pa naman ako noon ay parang teenager lang. Minsan nga ay pinipingot pa rin ako. I was looking for my uncle. He lives here. She answered. Anak mayaman nga ito dahil kanina pa nag-i-English. And who is your uncle? Jake Rivas. He's a famous actor. Mayabang na sagot nito na ikinatawa ko. Pinagloloko mo ba ako? Ikaw, pamangkin ni Jake Rivas? At kung totoo man iyon ay paano naman nangyari na dito siya nakatira sa subdivision namin? Jake Rivas is really a famous actor. Kinababaliwan ng mga ito ng husto. Pero paano nakatira iyon ngayon sa subdivision namin? Napaka-imposible. Pinaglololo ko lang ito ng batang to. Dahil kung dito siya nakatira, sana alam ko na dahil kay Kelsey. I was about to pedal again but she held the bicycle. It's my uncle and he lives here. Why just don't go back with your friends? Play with them and let me go? I don't know them. Okay, I will let you off but let me borrow your phone first. I'm gonna call my dad. I didn't bring my phone. Bring me with you then. At sino ka naman para utusan ako? Baka mamaya mapagkamalan pa akong kinidnap kita. But this little kid just rolled her eyes in front of me. Let's go.